beloved Boss Mike Cervera. Ayan o, mga kababayan ko. 5,000 lang daw para umupa ng gunman. I can hire a gunman for 5,000 pesos. Yan mismo ang sinabi ng pangalawang pangulo. Walang halong biro. Matmura pa sa masarap na kainan kasama ang pamilya. Casual, parang karaniwang bagay lang. Pero ito ba ang dapat marinig mula sa ating ikalawang pinakamataas na opisyal? Ayun na nga yung sinasabi natin na hindi dapat nanggagaling sa bunganga ni Sara Duterte yan, Maricar Baker, then Pistin, ano? Oo. Ikaw naman, umayong ka naman na minsan. Yung mga DDS naman dito, lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa Malacanang ito. Tignan ninyo. Sabihin ba naman na 5,000? Mga kababayan, mas mahal pa yung ating dinner kagabi. Nung isang gabi, matapos ang Bingador, nag-dinner kami nila Nyulo, at saka nila Direk Freddy. Mga kababayan, yung binayaran namin 10,000 mahigit . Buti na lang nandito si Lori Wayland. Diba? Meron tayong pang libre-libre, Ani Domingo. Ngayon, mga kababayan ko, ganun lang kamura, Ruel San Pedro. Pinapahiwatig ni Sara Duterte nga daw na ang pagpatay o buhay ng isang tao ay nagkakahalaga lang ng 5,000 at galing mismo kay Sara Duterte nyo na sabi nga hindi dapat ito ginagawa o nanggagaling sa bunganga ng isang vice president, lalong-lalo na nating mga Pilipino. Di ba? Malayong-malayo ho yung katwiran nito kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Eva Narita. Si Pangulo, pinopromote yung pagiging noble natin, yung pagiging mapagmahal natin, yung pagiging matapat natin. Di ba? Matapat sa asawa, ano pa? Matapat sa kaibigan, ano pa? Di ba? Maging pagiging makadiyos. Kita nyo naman ang pinopromote ni Sara. Ang pinopromote ni Sara Duterte ay karahasan, pagpatay. Parang binibigyan pa ng idea ang maraming Pilipino na kung merong mga di gusto na mga tao sa paligid mo, halimbawa na nagkaroon ng kasalanan sa iyo, Jerry Taiwan, Rowena Sanchez, abay, pwede mong ipapatay ng halagang 5,000 lang. Annabel, Di ba, mga kababayan ko, parang napaka-unusual. Di ba, Ani Domingo, thank you naman, opo, Naku, Diyos ko. Meljen Margate. Sarado utak. Ayan ho. Tingnan nyo isa. Ituloy natin. Habang nasa gitna ng impeachment, ganito pa rin ang pananalita kung alam niya ang eksaktong halaga ng karahasan. Ano pa ang alam niya tungkol sa krimen? No joke. No joke. Kita nyo mga kababayan ko. Nasa gitna ng impeachment ang gaga na yan. Tapos ang bunganga niya, puro patayan. Puro karahasan. Magaling siya sa mga ganyan. Alam niya lahat. Pero ang tanong, Sara Duterte, itong pinapalusot ng mga alagad mo, na sarkasm daw yung pagkakasabi mo, tanga. Ewan ko bakit naniniwala pa yung mga DDS nyo. Biruin nyo, ikakatwiran na. Ito nga't maraming alam sa karahasan, pero sa Pax Selica, hindi niya alam. Pax Selica, napakalaking usapin natin ngayon. Nagtatalo-talo nga yung mga ilan. Pero si Sara, tila natutulog sa pansitan na may pepe. Mga kababayan? Tila natutulog
sa pansitan na may sahog na pepe. Pero hindi niya alam. O ngayon, dahil nga nagba-viral yung katangahan niya, mga kababayan ko, doon sa usapin ng Paxilica. O yung paksiw. Tapos yung mukha niya, kitang-kita naman, di ba? O, sabi nga natin, yung paskasi, yung facial expression niya, hindi maitatanggi. Na na para bang isang ignorante na pag tinanong mo sa isang bagay na hindi pa niya nararanasan, hindi pa niya nakikita, at pilit niyang gusto na alamin, kaya lang hindi talaga umubra at hindi inabot ng utak niya, biglang ganon ang reaksyon ng mukha. Oh, 'di ba mga kababayan ko? Oh, ngayon. Oh, pilit nila itong pilit nila itong nilulusot yung katangahan na yun, nagba-viral. Oh. Hindi niya makilala ang Paxilica pero alam niya kung magkano ang pagpatay. Ito ba ang pamumuno na kailangan natin? Ang pananagutan? Ayun na nga. 'Di ba? Hindi niya alam ang Paxilica pero alam niya yung mga patayan. Alam niya yung mga bayad pag nagpapatay ka. Alam niya yung mga karahasan kung paano ito gagawin. Oh. Kita nyo mga kababayan ko? Yan, ang dami hong mga natalakay tayo ritong mga kakaibang pinapakita ni Sarah na bibisto yung mga kabobohan, kasamaan ng ugali, at kahinaan na mag-isip, mga kababayan ko. Oh, tulad niyan. Sabihin ba naman na, 'di ba? Oh, bata. Bata ni Pangulong Bongbong Marcos tsaka ni Sentry, yung pong ICC. Oh, 'di ba? Biruin ninyo, bataan pala ni Pangulo 'yun. Na may membro na 125 million na mga bansa yung ICC. O tapos ano sabi nila? Weak leader. Mga kababayan, 'di ba? Tawag nila weak leader. Paano naging weak leader 'yun? Kung ganun pala 'yun, 'di ba mga kababayan? Ramlat Maat. Weak leader 'yun. Hindi na nga nila alam, hindi na alam ni Sarah kung ano yung sasabihin pa niya. Kasi si Sarah, mga kababayan, mahina mag-isip eh. Hindi niya napagtutugma-tugma yung mga nauna niyang sinabi, at yung isusunod niya na sasabihin. Hindi niya kayang pagtugma-tugmain eh. Oh. Di ba mga kababayan ko? Oh, Paxilica. Oh, weak leader. Oh, tingnan niyo. Mga kababayan ko. Oh, tapos biglang biglang bumait na wala kaming away niya ni Bongbong Marcos, walang away, ipinagmumura mo nga. Di ba? Gusto mo nga tanggalin yung ulo ni Pangulo eh. Paano sasabihin mo walang away kayong dalawa? Paano hindi mo inaaway? Si Manong Bongbong ang hindi nang aaway sa'yo. Ikaw lang ang nang aaway sa kanya. Alam mo ba yon? Sabi niya, nandito pa ba yun? Wait lang. Oo. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Nandito pa ba yun? Sabi pa naman wala kaming away. Ayan, tingnan nyo. Wait. Tingnan nyo, mga kababayan ko, Pakinggan nyo. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Kita mo, ayan na si Pati Bao. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Sira ulo! Nakuha mo, Eva Narita, mami ko, Bergie Berhel de Dios, Pacquiao Beats, shout out sa'yo. Diba? Legaspi, Andy De Vera, Alicia Duran, Jane Wanson. Wala kaming away ni BBM. Diba? Ayun ulit, Boss Mike.
Wala kaming away ni BBM. Oh. Wala akong problema sa kanya. Oh. Wala kaming away ni BBM, wala akong problema sa kanya, pero gusto ko siyang pugutan ng ulo. Aray ko. Di ba? Di ba mga kababayan ko? Tapos pinagmumura niya. Oh. Di ba mga kababayan? Halos araw-araw mong sa ginawa ng Diyos si Pangulong Bongbong ang laman ng utak mo. Di ba Joseph Machete, di ba? Ate Mars, Sol de la Cruz. Oh. Kayo na huhumusga dyan. Sasabihin niya na, yan, ganyan. Oh. Wala silang problema. Oh. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Natakot ito? Oo. Natakot ito mga kababayan ko. Ako naniniwala natatakot na si Sara Duterte. Kinakabahan na ito Oo. Ay bakit kanyo? Sharon Calio. Paano hindi kakabahan yan? Hindi na ho tumataas yung numero niya Ibig sabihin, na-meet niya na yung mga hangganan kung ilan na lang yung mga bobot tanga. Nakuha nyo? Yung kanyang rating na gusto siyang iboto, mga kababayan, nakuha na, hindi na umaakat. Oo, na-fix na. At maaari pa na bumagsak, bumaba. Kapag ka mayroon na hong makita ang taong bayan na pwede na tumakbo na may mas matalino o maipagkumpara. Dahil nga ito'y bobo talaga. Diba, mga kababayan ko? Yan yun tingnan nyo yung mga bumabanat sa kanya dyan. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya. Wala siyang problema kay BBM? May bumait nung lalabas na yung bank records. Kita nyo? Bumabait kasi inaprobahan nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung bank records. BIR records. Na ngayon mga kababayan ko. Nako, ewan ko ba, na makikita na natin at tinaharangan ng asawa. Sabi ng iba pa? Ito, mga kababayan. Mayroon tayong dalawang ipapalit na dyan. Tuloy, eto. Para sa Lagya ba? May ba ganyan? Ano ba, Abigail Cabral, Thank you, pero bakit may ikapo? Pwede naman na pang merienda, pandagdag sa kampanya, ganun. Pwede naman ganun, Oy, Arnold Lopez, mag-ipon-ipon na tayo. Huli na siya, eto na. Kaya mga kababayan, maraming nagagalit ito tasahan nyo, baka pwedeng ipalit kay Mima, mga kababayan, tignan nyo. Baka pwedeng ipalit kay Mima, Pasok! Naman tong VP Sara Duterte nyo. Tawa-tawa lang sa Netherlands habang binabati ko sa sarili niyang administrasyon. Girl, Vice President ka pa rin ng Pilipinas. Baka nakakalimutan mo. Ang bobo mo talaga no? Kung talagang concern ka sa korupsyon at para hindi lang puro flood control lang inaatupag ng gobyerno. Bakit hindi mo dito sa Pilipinas sabihin yan? Bakit ibang bansa ka nagkakalat? Diyan na ba ang bagong opisina mo? Bakit hindi mo ilabas ang resibo kung alam mo maraming korupsyon dito sa bansa natin? Panagutin ang dapat panagutin gaya ng ginagawa ni PBBM. Tama ka naman na maraming corruption dito sa Pilipinas, baka nakakalimutan mong kasama ka doon. Marami tayong corruption issues at mga budget hearings na hindi mo sinisipot. Pero ito ka ngayon, parang outsider kumakapuna. Ang galing-galing mong shade na parang hindi siya bahagi ng unity, Sa Pilipinas, ang daming tanong sa'yo, pero sa ibang bansa, biglang andaldal at ang saya-saya mo. Anong magagawa ng mga tao dyan sa Netherlands sa problema ng Pilipinas? Pangpagulo lang? Pero pag pinapaharap sa hearing dito sa atin, biglang no comment, hindi sisipot, bait-baitan pag ini-interview sa Pilipinas, baliw-baliwan pag ini-interview sa ibang bansa. Kaya nga! Tao pa ko hindi ko yung kino-coach. Binabash nga ngayon ng mga DDS yun dahil hindi makaganti kay Mima. Bakit? Tama naman yung sinabi Ulitin natin. Tama yung sinabi mga kababayan
Nababaliw na naman tong VP Sara Duterte nyo. Oh, lagi yun, lagi. Oo, lagi yun, Ate Jen. Ano ba? Oh. Tawa-tawa lang sa Netherlands habang binabatikos yung sarili niyang administrasyon. Oh. Girl, Oh, tatawa-tawa lang daw sa Netherlands habang binabatikos yung administrasyon. Vice President ka pa rin ng Pilipinas, baka nakakalimutan mo. Ang bobo mo talaga no? Oo nga, ay, nakalimutan niyang Vice President. Grabe ka naman, kung makabobo ka naman, para ka namang si Mima. Talagang concern ka sa korupsyon at para hindi lang puro flood control ang inaatupag ng gobyerno. Oo nga. Bakit hindi mo dito sa Pilipinas sabihin yan? Oo Bakit nga. sa ibang bansa ka nagkakalat? Diyan na Totoo, oo nga naman, di ba? Piriti wiwiw. Bakit nga ba, JJ Sales, Leonora Brown, bakit nga ba? Bakit doon siya nagngangaw-ngaw, Darna, pwede ha, Darna, di ba? Tess Bales, totoo naman yung sinasabi ni Ate Jen, bakit nga ba ikaw dyan, Sara Duterte, nagngangaw-ngaw sa Netherlands? Nagngangaw-ngaw ka sa ibang bansa? Bakit di mo dito sabihin yan dun sa may Senado? May platform doon. 'Di ba? Doon mo sabihin lahat ng gusto mo sabihin sa Senado. Oh, 'di ba? Oh, tuloy. ba ang bagong opisina mo? Bakit hindi mo ilabas ang resibo? Oh, baka nga doon na yung mga kababayan. Baka nga naman doon na sa ibang bansa ang opisina ni Sara. Ha? Bakit ibang bansa ka nagkakalat? Diyan na ba ang bagong opisina mo? Bakit hindi mo ilabas ang resibo kung alam mong maraming corruption dito sa bansa natin? Correct. Panagutin ang dapat panagutin gaya ng ginagawa ni PBBM. Oh! Di ba? Dali mo rito yan yung mga nginangal-ngal mo daw. Oh, dito natin panagutin. Panagutin natin tulad ng ginagawa ni Manong Bongbong. Di ba, Joseph Machete, ha? Totoo naman ginagawa ni Manong Bongbong, Maria Inoue, pinapanagot na yung alin? Yung mga magnanakaw, ang dami na, nagkakandara pa na sila. Tama ka naman na maraming corruption dito sa Pilipinas. Baka nakakalimutan mong kasama ka doon. Marami ka rin corruption issues at mga budget hearings na hindi mo sinisipot. Pero ito Kaya nga. ang outsider kung makapuna. Kita mo! Marami ka rin naman dapat saguting mga issue ng pagnanakaw, Pero, kung makapuna ka, akala mo talaga malinis ka, di ba? Tama! Kasi doon walang babato sa kanya ng itlog. Talaga. Ang galing-galing mong shade na parang hindi siya bahagi ng unity, ma. Oo Sa nga. Pilipinas, ang daming tanong sa'yo. Pero sa ibang bansa, biglang andaldal at ang saya-saya mo. Oo nga. Ang daming tanong sa'yo dito sa Pilipinas. Tama si Ate Jen. Ang daming tanong dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, ang saya-saya mo. Ano magagawa ng mga tao dito sa Netherlands sa problema ng Pilipinas? Ano magagawa ng mga tao nga naman dyan sa ibang bansa? Sige nga, tama naman. Make sense, mga kababayan. Di ba? Tama ano magagawa ng mga kababayan natin dyan sa ibang bansa? Di ba? Ang inuuna niyan, magluto ng pasta. Magluto ng tinapay, mag-oven. Tapos ipapakain sa pamilya. Ano magagawa niyan? Kaya Sara, wag mo nang gamitin yung mga OFW, kawawa naman. Gulo lang. Pero pag pinapaharap sa hearing dito sa atin, biglang no comment, hindi sisipot, bait-baitan pag ini-interview sa Pilipinas, baliw-waliwan pag ini-interview sa ibang bansa. Kita mo, bait-baitan pagka ini-interview sa Pilipinas, no, sad. Sad, no? Sad. Pero kapag nasa ibang bansa, nagbabaliw-baliwan. Grabe, no? Ano dito? Ano sabi? Meron dito. New subscriber here. Ang saya pala dito kaysa sa kabila. Puro sama ng loob yung mga yun, Carl. Welcome ka rito. Sama mo na lahat yung mga DDS dito. Huwag kayong nagpapaluko dun sa kabila. Mga siraulo yun. Parang si Sara. Bobo mo. Bobo nga ni. Di ba? Yan yun. Ito yung isa mga kababayan. Isa naman. Pasok.
Sabi ni Alan Peter Cayetano. Nako, kaya daw siya gusto- ayan na, mga kababayan, ha. Alam nyo naman yung ating mga padagdag ng padagdag mula nang nawala si Mima. Dumadami na tayo, mga kababayan, ha. At kung maganda si Mima, yung mga pumapalit, mas higit na mas maganda. sabi ni Meljen mas magaling sa'yo, Boss Mike. Kaya nga, mas magaling. Oh. Di ba, Legaspi, O, eto na. Lori Wayland, parami tayo. Puro magaganda na yung mga kasama natin. Bahala na kayong pumili, ha? Sabi ni Alan Peter Cayetano, kaya daw siya gustong ipakulong ni Senator Ping Lacson kasi may chance daw na magiging presidente siya pag na-impeach si VP Sara. Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng mukha tong buwisit na to, no? Mga kababayan, ha? Okay ba yung mga ini-scout natin, Iba, alam nyo naman yung mga mata ko, labanan na ba to ng kampo ng mga pangit at magaganda at gwapo? Yayam, Iris, Salmonic. Kayo na humusga. Labanan na ba ito ng kampo ng magaganda? The more, the merrier. Oo. Eto, labanan na ba ito ng magaganda, Maring Joji? Labanan ng mga gwapo at magaganda kontra pangit? Kita nyo mga kababayan ko. Ayan, mga banat, ate, banatan mo. Kapal na mukha mo. Ang tibay nyo. Ang tibay nung black. Sobrang aligned talaga kayo. My gosh. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob, ng kakapalan ng mukha, ng tigasin nyo, kahambugan nyo, na sobrang tigasin nyo sa sarap. Nanggigigil, no? Nanggigigil si ate. Oo, nanggigigil. Oo. Kita nyo naman mga kababayan, di ba? Mga kailangan yung mga babagay kila Takero, babagay kila Nyulo, babagay kila Direk Freddy, babagay kila Chris Ulo. Uy, tuloy. Balata mo! Sarili nyo. Bilib na bilib kayo sa sarili nyo. Kaya nga. Aray ko, Kikil, Diyos ko. Dok! Ang pasyente mo! Hindi ata nakainom ng gamot. Nasaan na yung gamot nito? Ano naman sinasabi? Baka nga, sabi, Doc! Kita nyo, mga professional ito, mga kababayan. Tingnan nyo naman, mga kababayan ko. Eto ba, mga kababayan, kung inyong ipantatapat lang dong kay Bugris, hindi naman po pwedeng ipantapat ito kay Kati Binag. Disente tong babae na to, Di ba? Mga kababayan, alangan naman, na ipantatapat nyo kay Kati Binag. Disenteng babae itong kakampi natin. Tama, mga kababayan ko? Mga artista. Syempre! I-interviewin natin to sa lalong madaling panahon, sa may, abangan nyo next week sa Bengador. Malamang baka ito na ang ipalit natin kay Mima Alicia. Nako! Ayos ba, mga kababayan? Ayos ba? Kita nyo naman, mga kababayan, Alan Peter Cayetano, oras na ng pag-inom mo ng gamot, nagdedelulo ka na naman kung ano-ano na naman yung mga sinasabi mo dyan, ha? Hinay-hinay, tibay mo, para parang si Robin, ang lulupit nyo. Okay ba? Nick Candido, artistahin naman. Si Chiquito nga lang, si Chiquito nga lang. Puro pang derby yan, syempre! Excited? Syempre!
Anong excited? Ano ka ba kayo? Ha? Hoy, eto na mga kababayan ko. Alam naman ninyo, di ba? Kailangan pagka may nawala, may kapalit. Oh. Kulay pa lang, walang-wala na si si Binay talaga. Si Binay talaga nabanggit mo. Isa pa nga panoorin natin manunubig ako, panoorin niyo yung banat ni ate Sabi ni Alan Peter Cayetano, kaya daw siya gustong ipakulong ni Senator Ping Lacson kasi may chance daw na magiging presidente siya pag na-impeach si VP Sara. Saan kaya kumukuha ng lakas ng loob at kapal ng mukha tong buwisit na to, no? Kapal na mukha mo, ang tibay nyo, ang tibay nung block nyo, sobrang aligned talaga kayo, my gosh. Saan kayo kumukuha ng ng lakas ng loob, ng kakapalan ng mukha, ng tigasin nyo, yung kahambugan nyo, na sobrang taas ang tingin nyo sa sarili nyo. Bilib na bilib kayo sa sarili nyo. Aray ko, Diyos ko. Dok! Yung pasyente mo! Hindi ata nakainom ng gamot. Asan na ba yung gamot nito? Kung ano-ano na naman sinasabi. Alan Peter Cayetano, oras na ng pag-inom mo ng gamot. Nagdedelulo ka na naman. Kung ano-ano na naman yung mga sinasabi mo dyan, ha? Hinay-hinay. Tibay mo. Para ka rin si Robin. Ang lulupit nyo. Ayan mga kababayan may pantatapat ba kayo rito? Kung si Badoy lang, wag na. Mukhang doktor mga kababayan, mukhang doktor. Meron pa tayo, si Auntie Mama na Rizal, Pacubit, si Anino. Mga kababayan, nakita nyo na ba si Anino? Check nyo si Anino. Kita nyo? Ayaw pang tumodo Pero pag tumodo yun, mga kababayan, nakaw! Wala sila niyan. Our beloved Boss Mike Cervera.